Okay, welcome back to our program here on Inside Bicol. My guest for tonight is Congresswoman Lenny Robredo. Congresswoman, let's talk about your work now, duman sa Kongreso. No? Ano ang mga priority bills that you filed and then ano mga committee membership? Ako ingat si committee membership. Siguro ako 11. So ako 11 mo na sana mag-irong dalawang ko pabus. Vice chairman ako sa dalawang committees. Senior vice chairman ako sa Committee on Revision of Laws. Vice chairman ako sa Good Governance and Transparency, Public Accountability. Kasali ako sa Committee on Appropriations, Women, Welfare of Children, Rural Development, Land Use. Ano pa ba? Bicol, siguro. Bicol Recovery. Recovery, yes. Chaired by Congresswoman. Gapa. Okay. So, gano'n itong membership mo, more or less, naka-align duman sa mga priority programs? Naka-align sa priority programs ko. Saka, iyo din kaya si background. Background. Kung nalirisa mo, si mga binalihan ko, dyan man ako nag-hire. Kang involved ako sa NGO, talaga si trabaho, may mag-craft ng mga legislations para i-pedal sa mga legislative bodies na ang pagmatiin yung mga legislations at simasimbang sa mga kalipisinan ng mga sectors saka ma-empower sa inyo. Ngunyan, gariyaon ako sa other side of the fence. Diin na ako nagpepedal, pero yaon na ako duman sa ako si pwedeng maglatag kayan. Igong duwang importanteng bill akong tig-file, pareho tungkol sa transparency sa accountability. Si pinakainan kayo itong full disclosure bill. Ang panduwa, hindi transparency and accountability pag-abot sa tax incentives. Pero kayo sa mga narisata, ibang mga tax incentives na pagtataw ang gobyerno, pero nalalaag siya sa gano'n lang sa mga ngunyan, ang bill na ini nagsasabi na ang tax incentives na tinataw ang gobyerno sa private persons and corporations, kaipuhan naka-reflect na sa General Appropriations Act. Kaya ang pighahanap ng yan na mahanapan ng paagi na sigabos na processes ng government maging transparent. Nag-iyo man sanayan ang paagi para mabalik ang tiwala ng tao sa ilang gobyerno. Igwa man ako mga bills na pag-co-author, halimbawa itong resolution na hinahagad na si abolition ng PDAF. Kabali ako duman, pig-adapt man kang grupo may sisakuyang suggestion na para siguruhon na ang national funds nakakaabot sa grassroots, magkaigwa ni District Development Councils. Pero pattern kayo in this experience sa Naga. Sa Naga, makulang gobyerno ang didesisyon kung ano si mga priority project, pero kabalaan tayo sa bangisay. Ining pagpo-propose kong District Development Councils, ano ba yan? Na iniyo, in case ko taigwa pang PIDA, ang discretion mayo masahod. Dahil kung ang discretion niya ang sa kuya, matetempt ako na patronage si maging basehan ng pagdaw ang program. Ang gusto na digdi is to ensure na gabus na nangangaipon ng tabang na katabangan, pero in a manner na ang pag-decide objective o subjective. Objective in the sense na ano ba ang pangangaipo, ano sila dapat, paano si pagpaprioritize. Ang SK Reform Bill, kabali man ako sa co-authors, pati si Land Use Bill, pati si pag-amend ng Urban Development and Housing Act 7. So, you're not totally against abolition of, you're not totally inagreeable to i-abolish. No? Ang gusto mo gano'n mag-iwan ang mga reforms. Iman. Ako, for abolition o pang present system. Okay. Pero ang sa kuya, kung magkakaigwang pondo para sa developmental districts, di ako nag-a-agree na kaipuhan niya sa mga discretion. Dahil sa hiling ko, although in touch kami sa Samoyang constituents, mayo kami sa best position to decide. Sa hiling ko, ang best position ng pag-desisyon, LGU sa mga tao.
dapat kami nagtatabang na mag-prioritize. Okay, Bako kami sila di-decide. So, pero gusto mo, bako lang ang kamong ma-desisyon. It means consultation, Dapat whatever consultation. going to dapat ang Dapat consultation dahil sa hiling ko, dyan nagpupuon si pag-abuso. Dyan nagpupuon si patronage politics. Kaya nga na siya inaapod na pork. Kaya siya inaapod na pork dahil nagagamit kaya siya for re-election eh. Pag sa kuya kaya ang discretion, inot na inot, matatempt ako na ang tatuan ng project, si makakakampi mo sa politika. Reality. Siguro matatempt ako na di kung gayo tawan na ning pansin, itong bilit ba ng botante. Aware ako maraming sa kong vulnerabilities. Kaya gusto ko siyang haligon sa kuya. Okay. What about the issue, ang sabi ba ng iba, halion man niya si court, they tempt court from the president, no? Anong position mo dyan? Ako sa hiling ko kaya, ang court, adalan ko na yan, ang court magandang pag-define siya na iniyo si pondo kang legislators na very wide ang discretion na nagagamit for election. Ako sa hiling ko iyan lump sum na pondo kang presidente. Di siya pwedeng consider na court. Dahil number one, di naman siya ma-re-elect. Siguro ang opposition DPU, dahil para sa tao, dahil gaya siya very transparent. Pero nadangog po din si Secretary Lasienda, sinasabi niya na while lump sum amount iniyo nag-aagi sa COA audit. And sasabi niya na kaya ini-lump sum dahil iyon yung si pondong nakalaan para duman sa mga di inaasahan na bagay na mangyari. Halimbawa, mga soldados na nagagadan. Halimbawa, mga sakuna, emergency situations, di mo ni pwedeng i-detalye. Ano ang pagigibo kang budget? Halimbawa niyan, ang i-discuss ko niya ng budget for 2014. Sa November, magkakaibang budget call for 2015. So, di ka man pwedeng mag-allocate so much number of casualties na di mo man alam kung ano maabot. So, ganun necessary part siya kang executive. Ganun ba ng mga LGUs? Ang mga LGUs, aram ko iniyo pang si Agong ko nag-mayor may halun. Kadakol na, di mga kadakol, pero may so much amount of funds na naka-earmark, lump sum na naka-earmark for emergency situations. Nasa hiling ko, trabaho kaya yan kang executive. Iba pag inulay sa legislative. Dahil ang legislative lawmaking eh. So ano man ang business may, magkaigwa yung lump sum amount. Yun nga, sabi nga ng iba is that in justification, the president, the office of the president must really be provided because in terms of calamity, ba kung may typhoon, magamit mo ito. Isa hiling ko, for the executive to be, ito ba to be sensitive to the clamor of the people. Sa hiling ko, hanapan na lang, may lump sum, pero hanapan yung paagi na mas transparent. Para naiintindihan ng tao kung siya ay napapaduman si Kwarta. Pero di ako man nandyan sa opposition. So, siguro ang kay Panadal, detalya, maarami mo sa inyo, and people must know that there's a way of checking. Sa kasi hiling ko, importante kayo si accessibility of public documents. Gano'n ko niyan, pag gusto kong maaraman kung sa inapaduman si special funds kang presidente, di ko alam kung sa inyo nihilon. Pero kung readily available yan, halimbawa sa internet, kung nakalaag yan sa website, gusto ko maaram ko sa inapadoon si special projects fund niya last year, bubuksan ko lang sila sa website. So, sa hiling ko, while tama man ang executive na di man ini napupuntuis, kahit po ang manggirarin na hubun si clamor ng tao for government to be more accountable and to be more transparent. Okay. Now, you said earlier that you've also filed a bill on full disclosure. Anong difference nito doon sa FOI bill that is being pushed? Actually, siya very similar. Pero, less than FOI. In the sense na sa FOI, halos gabos na information about government transactions nire-require na maging available. Pero in full disclosure bill, financial transactions lang. Financial transactions lang. Pero, financial transactions, bako lang kang LGUs, bako lang kang national government offices, pero pati kang kongreso, pati kang judiciary, saka pati kang government code and control corporations. Pero, it is a little more than FOI in the sense na FOI, kang sinasabi kang bill,
you have to make available the information upon request. Hindi man sa full disclosure bill ko, even without legal request, the information has to be made public already. So, actually sa hiling ko kung ako to na ko, alin ba si mas gusto, the full disclosure FOI, sa hiling ko FOI. Sa hiling ko FOI, pero I was not willing to file an FOI bill without me having first studied ano si ang scientist about the FOI. Halimbawa, ang nagluluwas na ang scientist, baka kaya maabuso ka na o si information na nakukuha niya. Ang media ngayon, they pag-abuso responsible, etc. So sa hiling ko, kaipuhan ma-answer mo na yan. Pero, in full disclosure, cannot wait. Sabi ko nga siguro may full disclosure law na sana, hindi ko na nangyari yung PDAF controversies. Dahil gabos available. Well, it seems that what you've been filing, more or less, parang na-experience yun ng NAGA, itong mga... Na-experience ka NAGA, saka ano siya, ang full disclosure bill actually is a spin-off of the memorandum circular na pigpasa ni Jess, kang siya, DILG Secretary pa. Nagkaigwa siyang full disclosure na memorandum requiring all LGUs to make public all their financial transactions. Hindi lang bill na pig-file ko, bako lang LGUs ang pinag-require. Pero pig-require the boss ng government offices and instrumentarities. Many people are aware of this initiative made by the late Secretary sa mga banwaan. They have to tell the finance. In fact, from my understanding, they have adopted this na pero ang sarong banwaan, they cannot avail of loan unless they will be given the seal of government. Actually, ENC inaapod na performance incentive fund. Pero ang DILG dati, ikaw na lump sum amount. Na yan lump sum amount, nasa discretion yan kang opisina kung sa ingagastuson in furtherance of whatever, di ba, whatever calamities o kung ano man ang pangakaiwan niya. Kang si Agong po si naging secretary ng DILG, ang pagdesisyonan niya na itong lump sum fund na to, gibuo na performance incentive fund, na pwede siyang ma-access kang local government units, pero kaipuhan mo nang ma-achieve ang certain requirements or criteria. Ang mukhang naging very effective ito sa first year of implementation in the sense na nagpupwersa talaga ang mga local government units to excel. Kasi kung gusto mong ma-access ang pondong yan, may mga kaipuhan kang performance levels o performance standards na kaipuhan ma-achieve. Kanahiling ito kang national government na it was working, ang DBM nagdagdag ng pondo duman sa performance incentive fund. Actually, kung daing nahali si PDAF ni, si plano ko, part of my PDAF will be converted into a performance incentive fund. Na, nagaro ang model, itong ginamit sa DILG. Right. And even, I think, pag maglo-loan sila, kaipuhan, may clearance pa, di ba? Ang LGU, makaka-loan, kumara siyang silong good housekeeping. Ang silong good housekeeping, siya na itatao kung igwa kang adverse comments alis sa OWA, at tapos igwa pang ibang standards na kay Well, yun, in fact, a lot of people are saying that kind of initiative is really helping LGUs to be more transparent. And this yung mga tao na alam nila ang mga... Maswerte man kita ta pinadagos iya ang present leadership ng DILG. In fact, they even brought it a step further na dahil tapos na si transition ng minimum requirements, mas halangko naman yan si standards sa kaipuhan ma-meet kang LGUs for them to be able to access the performance incentive. Okay. Let's talk about your local involvement. I've noticed that for the past several weeks, you've been visiting several mga areas, DBA, and then also talking about livelihood, no? Yun nga, in fact, I'd like to also ask you, because before, the trust of other lawmakers was more on infrastructure, building roads, basketball court, and yet in your case, it seems that you'd rather concentrate sa livelihood program, mga projects. So, I'd like to ask you that, but before you answer that, we'll pause for a while.